Yun aggressive. Hmm. Kakain siguro. Kakain. Yun aggressive sa atin eh. Kakain siguro yun. Nakakamiss yung ganitong lugar para sa amin lang. Tapos papasok niya. Hindi apa pantian. Uy, wala si Kupal. Tingnan mo dyan. Layo-layo. Dito pa tayo. Palista, ang dami isda. Si Busing na. Oh. Ang laki oh. Ang laki. Ito. Tilapia. Ang laki oh. Kitang kita bulbo kayo. So yan guys, dito pala sa bayan ng Nueva Vizcaya ay halos probinsya na rin kapag napadpad ka sa mga kaloob-looban. Tulad nga itong aming napuntahan, halos dito sa kaloob-looban ng lugar nila. Ayan. At tulad nga ito guys, nakikita nyo yan. Yan, mga damuhan. At meron dito kaming naintuan ng palisdaan at makita yung view na to. Alright. Dito nga sa may bayan ng Solano sa Nueva Vizcaya, napakaayos din ng lugar na to. Ayan. At sana guys, nagustuhan nyo yung aking naibahaging video na to na aking pinuntahan dito sa Nueva Vizcaya sa lalawigan sa bayan ng Solano. Ayan. Dahil medyo kalubluban yung lugar na aking pinuntahan. Heto mga kabero, at aking sinimulan ang aking paglalakbay patungo sa may bayan ng Solano at madadaanan itong napakahabang tulay na ito. At ito nga ay aking pinagmamasdan habang ako'y bumabiyahe at habang tinataha ko ang mahabang tulay na ito. May kayusan ang tulay na ito. Mukhang yatang alagang-alaga ang tulay na ito. At ito nga mga kabero, ay madadaan mo ang mahabang tulay na ito bawa sumapit dito sa bayan ng Bayongbong dito sa Nueva Vizcaya. At ito nga ay medyo kurbada pagsapit pagkalipas ng tulay na aming nadaanan. Medyo may kaliitan at mukha yatang inaayos pa ang daan ito. At heto nga ay narito na tayo ngayon sa may bayan ng Bayongbong dito sa Nueva Vizcaya. At karamihan dito mga kabero ay mukha yatang nagpapahinga ang ating mga kapwa biyahero. At heto nga ay aking nilakbay ang kahabaan ng highway na ito. Mukhang maayos naman ang highway na ito. At masisilayan mo ang malawak na kabukiran maging sa kanan at kaliwa. At ito nga ay nadaanan ko ang isang sakyan na ito. Mukhang sariwa pa ang kanyang pagkakabangga. At ito nga ay ang L300. Habang ako'y naglalakbay sa lugar na ito at tinataha ko nga ang daan ito patungo dito sa bayan ng Solano sa lawigan ng Nueva Vizcaya.
ay aking nadaanan itong napakalaking ospital na ito. At mukha pa rin itong sinasakupan ng bayan ng Bayongbong dito sa Nueva Vizcaya. At napansin ko rin ang daan nito, lalo na dito sa gawing kaliwa ko o yung pabalik na Manila ay medyo bumabagal din ang pag-usad ng mga sakyan. Kahit saan ka talaga pumunta ngayon ay may traffic na dahil nga siguro sa bulto-bulto mga sakyan. At ito mga kabero ay patuloy pa rin kami sa aming paglalakbay patungo sa bayan ng Sulano dito sa lawigan ng Nueva Vizcaya. At ito nga ay medyo may kadiliman na kami napadaan dito. Mukha yatang masama ang panahon sa aming pagpunta rito. At ito ay kitang-kita mo rin ang ilang mga daan dito na kasalukuyang ginagawa. At tulad nga ng daan ito, mukhang may kahabaan ang kailang pagsasagawa ng daan. At ito nga ang ilan ay binabakbak pa lang. Mukha pa yata matatagalan ang pagsasagawa ng daan ito dahil ang iba dito ay ginagawa pa lang o yung binabakbak pa lang nila. At ito nga ang mga gumagawa ng daan ito. At ito ay mayroon na rin akong nakita na ilan nagawa na, yung simentado na. At ang ilan naman ay hindi pa. At ito nga ay napakahaba pala ng ginagawa nilang daan na ito. At aking nadaanan tulad ng daan na ito na aking nasilayan na ang iba ay tuyo na ang kanilang pagkakasimento. Kaya siguro mga kabero ay hindi rin matagalan ang pagsaayos ng daan na ito dahil ang ilan ay tapos na pala. At ito nga ay amin ang nadaanan itong kailang nagawa na o yung nasimento na kalsada. At ito mga kabero ay patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay. At sa gawing kanan ko ay ito yung patungo ng bypass ng Sulano dito sa may San Nicolas. At dito naman tayo kakaliwa dahil meron ditong stoplight na ating susundin. Kapag tayo ay guna ay tayo ay kakaliwa na dahil meron ditong kaliwaan. At dito kami nakapisto sa gawing kaliwa patungo ng proper nitong Sulano o yung bayan. At dito sa kanang bahagi ay patungo ng bypass nitong Sulano. Dahil mga kabiyero, ang bypass nito ay dito dumadaan karamihan ang mga trucker na patungo ng Tuguegarao, Isabela, Cagayan Apari at Rojas dito sa Isabela. At dahil nga mga kabiyero, ang bypass ay medyo may kabilisan ang pag-usad ng mga sakyan dahil nga hindi ka nadadaan nitong proper nitong Sulano. At ito nga ay kami kumaliwa na dito sa stoplight na ito. At ito, ang way na ito ay aming tinatahak patungo dito sa may bayan ng Sulano. Kapag ako'y pupunta ng Isabela mga kabiyero ay dito ako dumadaan sa bypass at hindi na ako dumadaan dito sa proper nitong Sulano dahil medyo may kabilisan nga ang daan dito sa may bypass ng Sulano. At ito mga kabiyero ay dito na nga tayo sa may Sulano. At ito nga yung way na patungo dito sa may bayan ng Sulano. At sinasakupan pa rin ng Nueva Vizcaya. Ito mga kabiyero ay napaka aliwalas tingnan itong daan na aming binabagtas. Maayos naman ang daan na ito at wala gaanong ka-traffic o yung buhol-buhol ang mga sakyan. Maaga pa lang kami napadaan dito. At heto ay marami din pala mga negosyong mga nakatayo dito. At ito nga ay aking nasilayan habang ako'y naglalakbay at habang ako'y napadaan
sa lugar na ito. At heto mga bero, ay malapit na rin kami sa aming pupuntahan. At pagsapit nga namin dito ay heto ay medyo may kabagalan na ang ilang mga sakyan. Napasin ko rin na maraming mga pedestrian dito at mukha namang nagbibigayan ang ilang mga motorista rito. At ito nga, tulad ng Weltec ay aming nadaanan. At hindi lang yan, meron pang ilang mga negosyo ritong mga natayo. At napakasipag pala ng mga tao dito. Dahil may kanya-kanya silang negosyong nakatayo dito. At bago kami makarating ng simbahan ay kami kakaliwa na rito. Dahil matatanaw mo ang malaking simbahan na to. At kapag kumanang ka dyan mga kabero ay ito yung tagusan na patungo ng bypass nitong Solano at patungo din nitong Diadi dito sa Nueva Vizcaya. At yung mga kabero ay mayroon pala mga terminal ng tricycle dito. At heto ay mayroon pa kaming nadaan ng LTO. Ilocano lang kasi. Ilocano yun pa tayo. Lumbuhin ko yun eh. Wala pala kayo papel namin eh. Tintit. Kayo lalagsit ang tintit na kaya. Tintin yung naptrak ng galit eh. Ha? Yung binara, tintin eh. Kaya kalukuhan nila. Ano lang nila yan? Eh wala naman silang violation na ano dyan. Tintit. Ano violation na dyan? At dahil kami napadaan sa pwesto nitong LTO ay kami pinara at wala silang makitang violation sa amin. Ang kailang pinag-initan ay itong tinted ng aming sasakyan na bawal daw. Di sana lahat ng mga sasakyan na tinted ay hindi nagpapakabit ng tinted sa whistle ng sasakyan at wala silang memorandum na bawal ang tinted na sasakyan. At ito nga mga kabero ay malapit na kami sa aming pupuntahan. At ito nga ay medyo kasulok-sulukan o yung kaloob-looban. Sa wakas ay makakarating na rin kami sa aming pupuntahan. Yung nga lang, ito ay kaloob-looban. At medyo may kabundukan na rin yung paanan ng bundok. At ito nga ay nakita ko ay mukhang tahimik pa ang lugar na ito at ilan lamang ang aking mga nakasalubong na mga sakyan. Napakahirap siguro dito lalo kapag ikaw ay commuters o yung wala kang service kapag ikaw ay papasok sa iyong trabaho. At ito nga ay medyo may kakitiran o yung kasikipan itong daan na to. At yung nga ay kami dahan-dahan kapag mayroon kaming kasalubong. Maaga pa lang kaya ito siguro ay wala pang gaanong katao-tao sa lugar na ito. At ito nga sa palagi ko ay parang alas 9 pa lang ng umaga. At ito nga ay aming nadaanan itong malawak na kabukiran. Mayroon pala dito mga taniman ng palay. At ito pala ang kailang mga hanap buhay ng mga taga rito. At ito nga ay kami huminto sa gaglit dahil ako'y narito. Akala ko ay ito yung pakaliwa na aming pupuntahan dahil nga kasintulad ng daan ito yung pakaliwaan. At ito ay aking napansin ay hindi pala ito, kaya ito ay kami dumiretso muli. At ito nga ay aming nadaanan na ang malawak na kaparangan o yung lote. At yung tawag sa amin sa probinsya sa Oriental Mindoro, pero yun ay kabundukan na rin, yung paanan ng bundok. At ito mga kabero ay aking ang nasilayan itong malawak na lupain na ito. At ito nga ay medyo may kabundukan na rin at paanan ng bundok. Pagsapit ng gabi siguro ay madilim dito dahil nga ang akin napansin
ay ilan lamang ang mga poste ng ilaw sa gilid ng daan. At heto mga bero, ay tuloy-tuloy kami sa aming paglalakbay at malapit na kami. At ito nga ay nakasalubong ko pa itong tauhan ng aming customer at mukha yatang sila'y magde-deliver na. Mahaba din ang aming biyahe dahil umalis kami sa Pampanga ay gabi na at ito nga ay umaga na nang kami makarating dito. At heto mga kabero, kami kakaliwa na sa lugar na ito at malamang ito ay sureball na ang aming pupuntahan. Aggressive sa atin eh. Nakain siguro yun. Sa wakas ay nakarating na kami sa aming pupuntahan. Yung nga lang ay may kasigipan itong daan. Kaya kailangan magbigayan ang bawat isa. Lalo na itong dinadala ko. Yung minamaniw ko sakyan ay may kalakihan. At ngayon ko rin napansin na mayroon palang ilang mga kabayan dito na medyo may kalakihan. Nakamiss yung ganito lugar para sa amin Ito yun. Tapos papasok niya. Hindi ako pantiyan. Uy, wala si Kupal. Tingnan mo dyan. Layo-layo. Okay. Dito pa tayo. Palista, ang dami isda. Si Busing na. Oh. Agresibo. Baka mayroong agresibo pa dyan. At pagdating nga namin dito, ako'y mayroon nakitang malawak na palisdaan. At agad ako'y buwaba ng aking sakyan upang aking masilayan at makita ko kung anong mga isda ang laman. Ang laki oh. Ang laki. Ito. Tilapia. Ang laki oh. Kitang kita bulbo kayo. Dami naman ah. Yung dami kumpulan no. Yun oh. Dami. Oh. Laki oh. Yan guys oh. Ang laki presdahan dito. Yan oh. Yan. Lalaki. Lalaki oh. Alright guys, eto nga, nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. Dito nga sa may dito nga sa may Nueva Vizcaya. Alright, yan. So ito nga guys, sana magustuhan nyo yung video na aking ginawa. Yung mga sitwasyon dito sa lugar ng Vizcaya. Yan, at ito nga itong customer namin nasa kasulok-sulukan sa Kalubluuban at nadaanan namin itong mga kabukiran dahil probinsya ito dito sa may Solano, Nueva Vizcaya. So yan guys, maraming salamat sa inyo sa inyong suporta at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa channel na to. Bye bye.